Hallelujah. Opo dakila at magpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin, ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahonang ito. Dakilang Diyos, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa bawat bahagi na iyong panambahan, sa iyong paglangis, mahal na Panginoon lalong higit, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan nagpapatunay na ikay aming kasama sa araw na ito. Mahal na Panginoon sa aming pagpupuri, pagsamba sa iyo. Dakilang Diyos, narito kami sa bahagi ng aming pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Ikaw siyang magpala, mahal na Panginoon, sa ganang akin. Tunay na wala akong magawa, wala akong sapat na karunungan. Patuloy akong umaasa sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw maglagay ng tamang kataga sa aking mga labi na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan. Mahal na Panginoon, buksan mo ang pangunawa ng bawat nakikinig. Mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah mo, dakilang Diyos, ng espiritual na pagpapala. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Inaangkin na namin ang lahat-lahat ng katugunan na aming dalangin at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mga hadlang, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. First of all, we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, there is Jesus Christ. We give the double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, beloved visitors, and all beloved webcast viewers. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po'y dadako sa pakikinig o pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Hinihiling ko po ang inyo pong pakinig na kung saan napakahalaga ng ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at habang hinahanda po ang mga talatang ating pag-aaralan, ating pong pamagatan, yung ating pong pag-aaralan, Escape with Assurance. Escape with Assurance sa Tagalog, pagtakas na may kasiguraduhan o katiyakan. Basahin natin ang unang mga talata na ating pong pag-aaralan. Dito po sa Mateo 24, talatay 20, ganito po ang pagkasulat. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon taginaw o sa Sabat man. Sa mga Hebreo, 2 talatay 3 at 4, ganito rin po pagkasulat. Paano makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. 4, napawang sinasaksiyan naman ng Diyos na nakasama nila sa pamagitan ng matanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kaniyang sariling kaloob. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mahal na kapatid. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pong nababatid na nalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ito po ay lagi na natin napapakinggan, mga minamahal, na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay napakalapit na. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, kung ano ang nakasaad sa banal na kasulatan, yung mga tanda, mga sign na bago dumating ang Diyos ay mangyayari. Yung lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng kahirapan, magkakaroon ng grabing kagutom, mga minamahal, kaguluhan, digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ito po ay atin nang naranasan sa ating kapanahunan. Amen? Kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating panahong ito ay ito ang huling mga araw.
Ito ang huling panahon, mga minamahal, napakalapit na ng kawakasan, maging yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, magsipanalangin daw po tayo na huwag mangyari yung pagtakas sa panahon ng taginaw o sabat. Amen? Amen. Sa tao, mga minamahal, mayroon siyang importante o mahalaga sa buhay na kapag dumating yung kahirapan, dumating yung mga suliranin, mga problema, maging yung mga taong umuusig sa Kanya, mga taong nagmimithi ng Kanyang buhay, na kung saan ang pinakamahalaga sa Kanya, siya ay makatakas doon, mga minamahal, sa Kanyang kinatatakutan. Amen po ba? Amen? Subalit sa Biblia, mga minamahal, ang pinakamahalaga sa lahat, yung matakasan mo ang impyerno o dagat-dagatang apoy, na kung saan dito sa daigdig na ito, ang sabi ng Biblia, sabi ng mahal na Panginoon, wawakasan niya ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Amen? Pupugnawin niya, mga minamahal, at wala tayong makikitang anuman dito na maiiwan. Ito ay mapupugnaw sa matinding init, wawakasan ng Diyos, mga minamahal, ang daigdig na ito. Amen? Kaya itong sinasabi ng Biblia, yung pagtakas, ito yung rapture, mga minamahal, pagdagit ng mga banal. Kinakailangan makasama ka sa pagtakas na ito, mga kapatid, sapagkat kung ikaw ay maiwan sa rapture, napakadelikado. Amen? Amen. Malaki ang tsansa mong mapunta doon sa paghatol. Maiiwan ka rito na susunugin itong daigdig na ito ng ating dakilang Diyos. Wawakasan, hukuman ng mahal na Panginoon. Huwag daw po itong mangyari, mga minamahal, sa panahon ng ikaw ay nanglalamig. Ang Kristiyano, mga minamahal, kapag nanglalamig, ipanalangin natin, mga kapatid, ang sabi, inyong ipanalangin, na huwag mangyari ang pagtakas sa panahong taginaw. Nanglalamig ang Kristiyano, mga minamahal, mismo sa iyong sarili. Alam mo ito, mga minamahal, sapagkat ikaw mismo sa iyong sarili, alam mo kung ikaw ay nanglalamig o hindi. Kung ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos o hindi, hindi yung iyong kasama, hindi yung iyong kapwa mananampalataya, hindi yung iyong mahal sa buhay magsasabi noon, kundi iyong sarili, mga minamahal, nakakaalam nito na ikaw ba ay malapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, mga minamahal, o sabat man, ito yung sinasabing pamamahinga. Sa mga Israelites, mga minamahal, yung araw ng Sabat, ito yung araw ng pamamahinga. Hindi sila gagawa. Dito hinaling tulad, mga minamahal, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag nawang mangyari, mga kapatid, yung tayo ay tumigil sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, at panalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o Sabat man. Sabi rito sa Hebreo Kapitulo 2, ang bersikulo ay 3 at 4, mga minamahal, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangausap ng Panginoon noong una at pinatunayan sa pamagitan ng mga nakarinig na pawang sinasaksihan ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at saganang kapangyarihan at mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa sariling kalooban. Ito'y kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dito ating napatunayan, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag atin itong pinabayaan kaligtasan ito, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi, bagamat nakita mo ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Amen? Amen. Mismo tayo, mga minamahal, nasaksihan natin ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Amen? Dito ang mga may cancer, leukemia, asthma, diabetes, may mga kitong, dito pinagaling ng Diyos. Nilinis ng mahal na Panginoon. Yung mga malulubhang karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang mga pilay, pinalakad ng Diyos, mga minamahal. Ang mga bulag, pinakita ng mahal na Panginoon, binigyan ng paningin. Amen? Amen. Ang mga hindi makarinig, binigyan ng pandinig ng Diyos. Yan ay tanda, mga minamahal, ang makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos. Ito ang kaligtasan na sa atin. Kapag ito po, mga minamahal, ay pinabayaan natin, ang sabi ng Biblia, paano tayo makatatanan? Paano natin matatakasan, mga minamahal? Amen? Ang matinding galit ng Diyos na darating sa sanglibutan ito. Tayo'y nakatakas na doon, subalit, kung tayo ay magpapabaya, mga minamahal, ang sabi ng Biblia,
paano tayo makatatanan. Amen? Amen. Ano ang nangyayari sa daigdig, mga minamahal? Ang sabi ng Amos at Sefanias, ating mong basahin. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 2, ang talata po'y 14. At ang pagtakas ay mapapawi sa matulin, at ang malakas ay hindi makakaasa sa kanyang kalakasan, ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili. Dito po sa aklat ng Sefanias, Kapitulo 1, ang talata'y 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dito mga minamahal, sinasabi ng Biblia na kahit sino ay walang makatatanan, walang makatatakas. Kahit yung malakas sa tao, kahit yung mga kilalang tao, kahit yung makapangyarihang tao, kahit yung kanilang mga ginto, kanilang mga kayamanan, hindi sila makatatakas laban doon sa galit ng Diyos na darating sa daigdig na ito. Amen? Amen. Ating nabalitaan, mga minamahal, ang nangyayari ditong mga nakaraan. Maaring nababalitaan ng ilan o ng karamihan, mga minamahal, sa dako ng LA, California. Amen? Napakaraming lugar na nasunog doon. 100, di ako nagkakamali ang inyong maglingkod, daang libo ang lumikas, mga taong lumikas. 100,000. Yung mga ikta-iktaryang lupain, mga gusali, mga bahay, mga tahanan, sinupok ng apoy, mga minamahal. Amen? Ganon, mga kapatid, kapag dumating ang galit ng Diyos. Kaya walang pwedeng mataas sa mahal na Panginoon. Walang pwedeng magsabi sa Diyos, mga minamahal, na siya hindi kailangan ng tao. Amen? Maaring napakinggan niyo yung sinabi doon bago nangyari yun. January 6 pa lang, may naganap dong award, mga minamahal. Amen? Biro mo, sabi nila, yung town na yun, yung lugar na yun ay godless town. Amen? Karimari-marim yung sinasabi nila. Zero mention ang Diyos sa kanila. God, creator of the universe. Wala daw ambag. Amen? Amen. 2 araw yung lumipas. Nakakalungkot. Nasupok sila ng apoy. Amen? Amen. Kahit ang makapangyarihang tao, ang sabi ng Biblia, kahit ang kayamanan, kahit sino, mga minamahal, kapag ginusto ng Diyos, na kanyang wawakasan yung lugar na yan, walang makapipigil sa galit ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi pa, mga minamahal, itong darating na January 25, magkakaroon ng mag-align yung mga planeta. Magkakaroon ng alignment o hilira. Sabi daw, ito daw ay tanda ng pagbabalik ng Diyos, ng mahal na Panginoon. Sa kanila, mga minamahal, ito yung tanda nila. Alam nila ito, mga kapatid, nalaman, ito pa lang yung pagkaalam nila. Subalit tayo, mula ng ating makilala ang Diyos, mapaglingkuran ng mahal na Panginoon, alam nating malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anumang oras darating ang Diyos, tayo mga minamahal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, kung nakita man natin ng ilan na nauna na sa atin, ating mga mahal sa buhay, dati-rati kasama natin sila, dati-rati mga minamahal sa pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Ngayon sila ay nauna na, kinuha na ng mahal na Panginoon. Subalit isang tiyak na bagay, sapagkat mga minamahal, nung sila ay buhay pa o kasama pa natin, hindi nila sinayang kanilang buhay sa anumang bagay. Bagkus sila ay naglingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng kanilang buhay. Amen? Amen. Hindi masayang sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mabuhay at sa mamatay, ang kay Kristo ay pakinabang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.
Ito ay malaking pakinabang, mga minamahal, sapagat dito pa man sa daigdig na ating ginagalawan, mga minamahal, habang naglilingkod ka sa Diyos, huwag mong sabihin na malungkot ka. Huwag mong sabihin na mahirap, mga minamahal, ang panahon natin ngayon. Kapag naglingkod ka sa Diyos, kapag kasama mo ang mahal na Panginoon, binigyan ka niya ng katiyakan, nasasamahan ka niya hanggang sa huli, mga minamahal, makita mo ang iyong sarili na naglilingkod, na matapat sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglulupaypay, pagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Iyon ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal. Huwag lang tayong ihiwalay sa Diyos. Huwag lang tayong lalayo sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat ng pangako na nakasulat sa Biblia, inipinangako ng mahal na Panginoon. Tandaan natin, nandyan yan, mga minamahal, mangyayari sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya sa mga anak ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat ang pangako ng mahal na Panginoon, kapag tayo ay patuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon, amen, gumanap tayo ng banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Pinagtrabaho natin ating mga kaligtasan. Amen? Tayo ay mayroong kanya-kanyang gampanin sa gawain ng Diyos. Mga minamahal, patuloy natin itong ginagampanan na naroon yung katapatan. Mga minamahal, hindi tayo nag-iiskapo. Amen? Amen. Yung pagtakas, dalawang uri yan. Yung pagtakas, mga minamahal, na naayon sa kalooban ng Diyos, yung dadalhin tayo sa langit. Yung pagtakas natin, mga minamahal, sa ating mga obligasyon sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi yun ang kinalulugdan ng Diyos. Amen? Amen. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Hebreo Kapitulo 10, ang bersikulo ay 35 at 36, at ikalawang Pedro Kapitulo 3, ang bersikulo ay 9. Ating basahin. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36. Huwag na ninyo itakwil ang iyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang iyong magawa ang kalooban ng Diyos na magsitanggap kayo ng pangako. Dito po sa aklat ng dito po sa pangalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 9. Hindi mapagliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagliban na pinapalagay ng mga iba, kundi magpapahinuod sa inyo na hindi naiibig na sino mang mapahamak, kundi ng lahat ay makapagsisi. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So ang magtitiis, mga minamahal, hanggang sa wakas, siya ang tatanggap ng dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Diyos. Amen? Amen. Sapagkat sabi rito, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala mayroong dakilang gantimpala. Sapagkat kayo nangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Yun lamang, mga minamahal, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Yung nagtatrabaho ng kanyang kaligtasan. Mga minamahal, hindi alintana yung kahirapan. Hindi alintana yung pagsubok, mga minamahal. Hindi niya tinitingnan yung mga bagay na kanyang nakikita sa kasalukuyan. Kundi ang tinitingnan niya ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Yun ang makatanggap ng pangako ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, hindi mapagpaliban ang Diyos patungkol sa kanyang pangako. Kung ang tao ay nangangako, mga minamahal, minsan o karamihan napapako. Amen? Amen po ba? Subalit kung ang Diyos ang nangako, ang sabi ng Biblia, hindi siya mapagpaliban. Maari ang tao ngayon, nakikita niya ang nangyayari sa daigdig, mga minamahal. Hindi pa dumarating sa kanyang wakas. Subalit, mga minamahal, kung babasahin mo ang banal na kasulatan ng Diyos, ay mapagpahinuhod. Amen? Hindi niya ibig ang sinuman ay mapahamak. Binibigyan sila ng pagkakataon, mga minamahal, na lumapit sa Diyos, hanapin ang mahal na Panginoon, kanilang paglingkuran ng ating dakilang Diyos, gaya ng ating ginagawang ito. Mga minamahal, nariyan tayo, mga kapatid. Naglalaan tayo ng oras para sa Diyos, mga minamahal. Lagi tayong dumadalo, mga kapatid.
yan ay hindi mawawalang kabuluhan sapagkat yan ay may pakinabang, sapagkat yun ay yun ang nais ng Diyos. Sapagkat kung ating maganap ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, tatanggapin natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nasa mga huling talata na tayo, mga minamahal. Ating basahin ang huling talata at maghanda ang ating mga awit maging ng mga manunugtog. Dito po sa Apokalipsis 21, talatay 4, ganito po ang pagkasulat. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay nangaparam na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag lang tayong manghinawa. Huwag lang tayong mapagod, mga minamahal. Sapagkat minsan, normal sa tao, na kung minsan siya ay nanghinawa, nanghimagod. Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos, sa mga taong binagong lubusan ng mahal na Panginoon, sa mga taong naglilingkod sa tunay na Diyos, sa mga Kristiyano, na napakinggan ang salita ng Diyos na daladala ng ating mga minamahal na mamagulang sa mahal na Panginoon. Pagpapatuloy tayo hanggang sa huli, mga minamahal. Huwag tayong titingin sa kaliwa, huwag tayong titingin sa kanan o sa likod, mga minamahal. Diretso ating tingin. Titingnan natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang Diyos, mga minamahal. Huwag tayong titingin sa anumang bagay na mapanghina ng ating pananampalataya. Ang titingnan natin, yung pangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo ay magsitingin hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat sa mga bagay na nakikita ay may katapusan. May hangganan, mga minamahal. Subalit, ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay walang hanggan. Yung sinasabi na papahirin ng Diyos ang luha sa ating mga mata, doon yan sa langit, mga minamahal, sa pangako ng Diyos. Hindi na magkakaroon ng kagutom, magkakahirapan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo umawit sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Walang kalugihang maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Huwag nating tingnan ang anumang buhay mayroon tayo ngayon. Ang tingnan natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa Diyos, sa mahal na Panginoon ay mayroong katiyakan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Handa ka na ba umarap sa Diyos? Tatanungin ka ngayon kung handa ka na umarap sa mahal na Panginoon. Nagdusa Ang Diyos ay may-ari ng ating buhay, mga minamahal. ng buhay Siya may sa dulo. mundo. Hallelujah, hallelujah. Handa ka na ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag hintayin ang bukas kung wala na Hallelujah, hallelujah. pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Jesus ay may katiyakan. Kung naroon ka sa sabihan, sa buhay na harapan,
sa mahal na Panginoon. Ating lang sa pusong pagpupuri. Pasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Ang nagbuhay sa mundong ito. Handa ka na ba? Mahintayin ang oras kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay sila. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang kasasabihan sa buhay na Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga webcast viewers, ngayon lamang na panood ang gawain ito. Napakahalaga po ng kaligtasan. Kung nais niyo pong maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Na ito po ang kinakailangan niyo upang kayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una, ang pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya kayo sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang tao. At siya po ay nagdusa ng matay sa krus ng Kalbaryo upang siya po, mga mahal, ay patunayan kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo dapat, mga mahal, ang ipako sa krus. Ngunit ito po ay inako ng ating pong dakilang Diyos upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kinakailangan sumampalataya po tayo sa nag-iisang Diyos, walang iba, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus.
At ang pangalawa, ang tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangan pagsisihan mo ang lahat ng mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasala ng buhay na kailanman na ito ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago, nais mong maging matuwid, tutulungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, ito po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ito po ang sinasabi sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, sabi dito, mangagsisi kayo at mangbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Hesus Kristo sa pagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat o pagsali sa anumang sikta o relihiyon. Kundi ang bautismo, ito po ay ating pong sinasagawa sapagkat ito po ay isinagawa ng mga apostoles na yan po ay ating pong ipagpapatuloy na ating pong gagawin ang bautismo sa tubig sapagkat doon tayo mapapatawad kapag tayo po nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat, ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Na habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, habang ating pong ginagawa ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, dating sa atin ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kaya sa lahat ng mga baguhan, sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin. Ito po ay pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoong Hesus, ako po isang taong makasalanan. Subalit ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking managawang mga pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, patawain mo po ako sa aking managawang mga pagkakasala. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ang sampu ng aking mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para po sa inyo upang pagpahal namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamamahal ng Panginoong Hesus sa unat panlangin ng amin pong minamahal, kinagalang Pastor Evangelist Wildis Ada Almeida. Mahal na Panginoon, sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan, patawain po ang bawat sa kanila, mahal na Panginoon, at isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila sa sampu ng kanilang mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga manamahal, tayo po dadako po sa ating mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos lahat ng ating mga pangailangan sapagkat ang Diyos, siya po ay Diyos na tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin ng aming po minamahal, kinagalang ng Pastor Evangelista Wildis Ada Almeida, kami po Diyos, nagsusumamo, humingi kami ng kahabagan sa among kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa mga kalooban, patawain po ang bawat sa amin, at nakikita mo Diyos ang lahat ng pangangailangan ng aming po minamahal, mga kapatid. Tugunin mo po Diyos ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo, at patuloy po namin din dalangan o Diyos ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng mga beloved children. Mahal na Panginoon, patuloy mong pagkalob sa kanila mag-isa lahat ng mga manggagawa, lahat ng kapatiran, patuloy mo na panghawakan bawat sa amin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandoon yung karamdaman. Kung problema ito, itaas na lamang dalawang kamay. Hallelujah. Upang pagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa makapangyarihan pangalan. Amin sinasaway lahat ng mga uri ng karamdaman, mga problema malutas sa pangalan ni Jesus, mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name.
problem be solved in Jesus' name, vices begun in Jesus' name, carnality, pride, miglol, cast out in Jesus' name, lust of the flesh, lust of the eyes, cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah, mga minamahal. Bilang taos pusong pagkapasalamat natin sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglokso, sabay-sabay tayo mga naman. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pong dakilang Diyos.